Samahan nating lakbayin ang lugar ng Ermina upang kilalanin ang unang Dragon God na huhulihin ng ating mga bida. Kaya ito na ang chapter 3 to 4 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Nandito na nga ang ating mga bida sa lugar ng Valeria, region ng Timog Giltina, na kung saan may nakita nga silang mga anyong jellyfish sa kanilang paglalakbay. Naging maingat naman ang ibang kasama ni Natsu na hindi nga ito hawakan. Ngunit nang kinuha nga ito ni Lucy dahil namangha nga siya sa nakakatuwang nilalang, ay bigla nga itong umatake sa kanya, pati na rin kay Natsu. Kaya naman nagdikta nga itong si Ersa sa kasama na dapat nga silang mag-ingat. Para tulungan nga sila Natsu at Lucy ay gumamit nga si Windy ng kanyang Sky Dragon at inihipan niya nga ang mga anyong jellyfish. Napag-isipan nga ni Ersa na kakaiba nga itong lugar sa kanila. At may nakita pa nga silang hayop na parang baboy na may sungay. Dagdag pa ay iba't ibang hayop nga ang kanilang nakita sa lugar. Binalikan muna ni Lucy ang kanilang napag-usapan pagkatapos ngang ipahayag ng matandang wizard na si Elipseria na 5 dragon nga ang kanilang tatalunin. At dito nga ay nabigla nga ang matanda nang ibinunyag ni Ersa na si Natsu nga mismo ang nakatalo kay Acnolodia. Bigla naman napatahimik ang matanda at nang nagsalita nga itong muli ay sinabi nito na kapag hindi nga raw matagumpayan ng grupo ni Natsu ang 100 Years Quest ay wala na talagang makakagawa nito dahil ito nga ang huling pag-asa ni Elipseria. Ngunit paninigurado ni Natsu na sila nga ang huli at ang tatapos sa misyong ito. Ang mga Holy Pentadrix nga ay hindi kasali sa Dragon King Festival dahil ang mga dragon na ito ay tagong namumuhay lamang kahit na alam nga lang ng ilang miyembro ng Magic Council ang tungkol sa mga dragon. Namumuhay naman ng tahimik itong 5 dragons maliban na lang kung may malaking pinsalang dadating. Si Elipseria nga ang unang taong may alam tungkol sa Holy Pentadrix. Kaya naman nagsanay itong malaman ang Dragon Slayer Magic ngunit hindi pa nga niya ito natagumpayan. Kaya naman umaasa ang matanda na balang araw ay mahitatapos nga rin sa hindi pa nga niya nagawa. Dahil nga sa impormasyong iyon ay sabi naman ni Elipseria na hindi niya nga alam kung nasaan nga ang ibang mga dragons. Ngunit ang alam niya nga ay itong Water God Dragon na si Merkphobia. At itinuro nga nito ang lugar ng Ermina na kung saan dati na ngang dinadalangin ng mga tao itong dragon na si Merkphobia bilang isang diyos. Habang naglalakbay na nga ang mga wizard patungong Ermina ay napagnilayan naman nila Natsu at Gray ang tungkol sa paglalakbay ni Gildart kahit saan. Habang isip naman ni Lucy ay tungkol sa reward ng misyon na kung saan na may malabong sabi ni Elipseria sa kanila na itutupad nga raw ang kanilang kahilingan. At iyon nga ay patuloy pa rin na iniisip ni Lucy habang si Gray at Windy ay sinabi nga nila ang kanilang maliit na kahilingan. Seryosong wika naman ni Ersa na kahit ano man ang gusto nila ay dapat muna nila itong ipagpaliban at kailangan muna nilang kumplituhin ang misyon at hanggang sa nakarating na nga sila sa mismong Ermina. Samantala sa Magnolia ay itinapat nga ni Gajel kina Lily, Jovia at Livy ang kanyang hinala sa bagong babae ng fairy tale na si Tuka dahil sa pagbanggit nga nito sa pangalan ni Briar na isang miyembro nga raw ng Avatar na nahuli nga nila noong nakaraang taon. Kaya naman nagbungkay nga si Gajel ng grupo na mag-imbestiga nga kay Tuka at sumang-ayon naman agad dito si Jovia. Habang nag-aalinlangan naman itong si Livy na pagsamantalahan nga ng masama ang bagong miyembro. Balik na ulit tayo sa Ermina. Nang makarating na nga ang grupo ni Natsu sa Nayon upang maghanap ng matitirhan ay hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila na misteryosong babae at lalaki. At ito ngang lalaki ay kilala bilang Water Dragon God. Nang makarating na nga sila Natsu sa Nayon ng Ermina ay pumasok nga sila sa isang hotel journey at nakita nga nila ang isang isda. At sa pag-aakala nila na walang tao dito, ngunit nang hinawakan nga ni Natsu ang isda sa buntot nito ay bigla itong nagsalita. At nag-iba nga ito ng anyo na isa rin pala itong tao. Kaya naman nabigla nga silang lahat. Nakilala nga nila itong receptionist na si Kashima na isang ang kakaibang anyo na tao. Nais na nga sana nitong lumabas ni Kashima para makipag-date. Ngunit itinuro niya nga ang kwarto na mga bida natin. Subalit bigla rin ito tumigil at sinabi kina Natsu na kailangan nga raw nilang inumin ang nakahanda sa kanilang kwarto. Dahil kung hindi ay hindi nga sila magtatagal na mamuhay dito sa Ermina. Pagkatapos nga ay dali-dali na nga itong lumabas sa hotel. Habang hindi pa rin makapaniwala ang grupo ni Natsu sa kakaibang lugar. Nang magsimula na nga silang magpahinga ay nakita nga nila ang bote ng inumin at parang takot nga sila sa kakaibang laman nito. Pagkalipas nga ng ilang oras, nang magising nga si Gray sa kanyang pagtulog ay nalaman niya na ang buong hotel nga ay nakalubog sa dagat at nagtataka nga ito habang hinahanap niya nga ang kanyang mga kasama. Sa pag-aakala nga rin ni Gray ay mawawalan nga siya ng hininga, subalit napagtanto niya na nasa mabuting kalagayan naman siya at nakapagsasalita pa nga siya sa ilalim ng dagat. Sa patuloy ng paghahanap ni Gray ay nagkita na nga sila ni Natsu na naaaliw nga ito sa kanyang sarili. Pati na rin sila Lucy, Windy at ang 2 pusa habang si Ersa naman ay nakikipag-racing pa nga kay Sharkina.
At nang biglang dumating sa gilid si Kashima sa anyo nitong isda, ay wika pa niya kay Gray na dahil nga sa inuming iyon na inihanda sa kanilang kwarto, ay ito nga mismo ang tumutulong sa kanila na humahango nga ang tao na mamuhay sa dagat katulad ng mga isda. At nang patuloy nga sa pagtanong si Gray tungkol sa lugar, ay sagot naman ni Kashima na isa nga lamang high tide ang naging nangyari. Kaya ang buong lugar nga raw ay lumubog nga sa dagat. At dagdag pa nito na ganito na nga ang tunay na porma ng lugar ng Ermina. Patuloy nga sa pag-aliw ang mga kasama ni Gray sa paglangoy. Habang nagkikwentuhan na nga sila Wendy at Lucy sa mga fairy tale na literatura, ay nang bigla nga ibinanggit ni Gray ang tungkol sa Water Dragon God, at bigla na lang ding nagalit itong si Kashima at nagpahayag nga ito na matapat nga raw sila sa kanilang Diyos. Kaya naman naging agresibo nga ang lahat ng isda sa grupo nila Natso. At ayun nga ay umatake nga itong mga isda, pati na rin si Sharkina ay inatake niya rin bigla si Ersa, kaya naman nabigla nga silang lahat. Sinubukan nga sanang lumaban ni Natsu, ngunit pinatigil nga ito ni Ersa dahil kailangan na nga raw nila munang umatras. Kaya naman nagmamadali nga silang lumangoy para tumakas, at utos naman itong isdang si Kashima sa kanyang mga kasama na huwag nga raw hayaang makatakas ang grupo nila Natsu. Kaya naman dahilan nga nito ay nagsimula na nga ang kanilang habulan. Punta naman tayo sa Magnolia. Habang nakikinig nga sila Jovia at Gagel sa usapan ng kabilang grupo, ay binahagi nga ni Toka na gumagamit nga siya ng water type magic na parang katulad nga kay Jovia. Subalit nabigla si Jovia at nagalit ito nang sinabi ni Toka na burara nga daw itong si Gray. Ngunit pinakalma naman ito agad ni Gagel. Habang patuloy nga sa pag-imbestiga sila Gagel at Jovia, ay bigla nilang nakita na may buntot nga itong bagong miyembro ng Fairy Tail Guild na si Toka. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Sabay-sabay nating lalangoyin ang mga katotohanan sa ilalim ng Ermina. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 5 to 6, Slaying Blade. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!